Ay, magandang gabi mga friend. Oh, Bong Revilla pa rin ang pag-uusapan natin. Magbigay tayo ng reaksyon sa kanyang sinapit, no? Talagang kumbinsan eh. Buhay ay weather lang. Pakinggan na natin to. Dinalaw ng mga kaanak ngayong araw si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Nakahiwalay pa siya at mga kapwa-akusado sa ibang preso. Ang paliwanag sa live na pagtutok ni Maris Umay. Maris. Vicky, bilang bagong pasok na person deprived of liberty, kasalukuyang sumasailalim si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mandatory quarantine ng BJMP. Akalain niya bang sasapitin niya ito ngayon, ano? Unang buwan ng 2026, no? Bigatuto. Daraan din siya sa parehong standard operating procedures na pinatutupad sa lahat ng mga bilanggo. Patunay umanong walang special treatment kahit na isa pa siyang dating senador. Sinamantala ng mga kaanak ni Senador Bong Revilla ang 1 to 5 p.m. visiting hours ng New Quezon City Jail Male Dormitory para mabisita siya. Bukod sa mga anak niya sina Congressman Jolo Revilla at Brian Revilla at Gianna, dumalaw rin ang kapatid niya si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares. Bago mag alas 5 ng hapon ay lumabas din sila. Pero tikom ang bibig nang tanungin namin kung kumusta ang dating senador. Gusto lang po si Senator. No comment. Kayo naman. Kung kumustahin niyo pa, nakita niyo nang nagdadalamhati. Siyempre, no comment, sagot niyan. Kayo talaga. Yun yung sa sinalubong. Para kayong ang media talaga. Tuloy. Naman kami, kumusta lang po si Senator? Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, maayos ang kalagayan ng dating senador. Nakahiwalay pa siya sa ibang preso bilang bahagi ng 7 araw na quarantine. Kasama niya at nakahiwalay rin sa iba, sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan First District Engineers JP Mendoza. Talagang yan, asahan natin niya at asahan yung no special treatment yan. Si Kibulog nga appointed son of God daw siya eh. Oh, walang special treatment di ba? Sila pa, hindi naman sila appointed. At RJ Dumasig at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Hindi ko pwede ihalo ang newly committed o bagong dating sa actual na nandyan na dahil marami pa hong nakakahawang sakit na maaaring mahawa naman ng general population. Pero kalaunan ay ihahalo rin sila dahil kapantay din ng ibang preso hanggang sa pagkain. Ginisang pechay kagabi, ginataang kamote at saging na saba sa agahan kanina. Tamputa, kalahin mo ba yan, kakainin mo yan? Isang pechay, saging na saba. 100 piso nga ho isang araw eh. Ang budget ng isang preso eh. Matagal-tagal ho yan mga friend. Tuloy. At manok at kanin para sa tanghalian. Pati ang civilian clothes at gadget ni Revilla ipinagbawal din. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Paniniguro ng BJMP, wala raw special treatment para sa kanila. Definitely, una ho, professional ho ang BJ. Anong bigat? Yung wala ka cellphone. Ako, yung isang araw ho wala cellphone. Ako, talo ko pa, may magkakasakit eh. Pangalawa, zero tolerance against VIP treatment. Kakasuhan natin yan at maaaring ipa-dismiss sa serbisyo paggagawa. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interaction sa ating mga PDL. High profile lang ang turing kaya dinagdagan na ang mga tauhan sa pasilidad at may 500 nagsasalitang bantay hanggang sa pagdadala sa mga akusado sa korte. 24 oras din ang CCTV monitoring sa pasilidad. Nakapagpiyansa man para sa kasong graft, nakakulong si Revilla dahil sa hiwalay na kasong malversation of public Puta, may kasong grab pa pala. 90,000 daw yung piyansa nun. Tsaka ito, malversation na to. Oo. Nobel, sabi. funds through falsification of public documents kaugnay ng Pandibulacan flood control scam. Sinamahan pa siya ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Sandigan Bayan para sa return of warrant kahapon, bagay na dinepensahan ng kalihim ngayon. The law is the law. There are no special favors. I have to do my job. So sabi ko, ako na maghahatid sa'yo. Si Sen Nong naman voluntarily na nag-surrender.
At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Kanina naman ay iniharap na rin sa Sandigan Bayan Yun si John Vic, no? Hindi pwedeng tapalan ng pera at walang kaibigan. Talagang makatatakbo ang presidente ito, mga boss. para sa return of warrant ang dalawa pang kapwa-akusado ni Revilla na sina Engineer Emelita Huat at Cristina Pineda ng DPWH Bulacan. Iniutos silang makulong sa BJMP Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Vicky, pagkatapos ng 7 araw ay ililipat na sina dating Senador Revilla at 4 na iba pa niya mga kapwa-akusado sa general population. Ibig sabihin ay makakasama na niya yung iba pang mga PDL. Pareho naman yung mga ipatutupad na visiting hours sa kanya. Kabilang na rito yung 1 p.m. to 5 p.m. tuwing Martes hanggang Biyernes at 8 a.m. to 5 p.m. tuwing Sabado at Linggo. Maliban na lang sa kanyang abogado, doktor at spiritual advisor na may 24/7 access sa kanya at alinsunod po ito sa batas at subject to security inspection. Vicky? Ang putang bigat ho niya, mga boss, no? Ang problema dyan, ayon nga kay Ombudsman, hindi ho sila basta-basta nagsasampa ng kaso na hindi makakakuha ng conviction. Ayaw nila yung mga kaso na talaga, kumbaga yung pag sinampa nila yung kaso, halos 99% na makakakuha sila ng conviction. Ayaw ni Ombudsman na basta-basta magsampa ng kaso na madidismiss lang, na mababasura lang. Pag-aaralan daw nilang mabuti, sabi niya yan ang gusto niyang mangyari. Diba? Ayaw niya yung basta-basta sasampahin yung kaso, madali magsampa, tapos didismissin lang. Ayaw ni Boying nung ganun. O, diba? Yun ang sabi niya. O, ha? Iniisip ko ng mga friend, kung sinasabi ni John Vic na bilyon ang binibigay sa kanilang pera, sinusuhulan sila ng bilyon para anuhin itong mga kaso, parang gaano kayaman si Martires, yung pinalitan ni Boying, na walang nangyari sa loob ng ilang taon na kung hindi yun nga, pinuteksyonan niya yung gobyerno ni Duterte. Kila Boying, sabi ni John Vic, bilyon ang ino-offer sa kanila, tinatawag. Bakit hindi kasi hinuhuli, no? Ito mabigat, mga friend. Yan magkakaroon ho yan ng sa sinasabing ilalaban yan yung no bail para makapag-bail, petition for bail na sinasabi, no? At yun nga, para mag-grant daw yun, kailangan makumbinsi mo yung korte na the evidence of guilt is weak para ka makakuha ng petition for bail, makapagpiyansa ka. Ang problema rito, mga boss, paano mo sasabihin the evidence of guilt is weak? Ibig sabihin sa Tagalog, ang ebidensya ay mahina. Kung ganun, mapapatunayan mong the evidence of guilt is weak para ka makapagpiyansa, di susunod doon, bachi ka na. Ganun yun para ano pa yung pinagsasabi ni Ombudsman na sinisiguro nila na makakuha sila ng halos 90% na conviction. Kaya pinag-aaralan nila na hindi mababasura yung kaso, na hindi madidismiss yung kaso. Ayaw niya yun. So, kung ganun, maharabo rin itong mapatunayan na the evidence of guilt is weak. Kasi nga, pinag-aralan mabuti yan bago isasampa ng Ombudsman yan sa Sandigan Bayan. So, baka mahirapan. Hindi ho sa yun ang sabi ni Boying Di ba, mga friend? Talagang inaaral nilang mabuti bago nila isampa para makakahalos 90% na magkakaroon ng conviction. 99% pa nga sabi ata ni Boying nun Hindi mababasura, hindi madidismisan ang kaso. Ayaw niya yun. Di ba? Sabi niya yan. Eto ngayon yung kay Joel Islord. 3 pala yan na kaso. Oo. At yun nga, sinasabi ni Joel Islord na pineke daw yung pirma niya, kung ano-ano pa ganyan. Sinampa na ho yata ng Department of Justice. Oo. Yung 3 kaso sa kanya. Na halos pare-parehas din sila. Kaya lang yung kay Joel Islord, malaki, 100 milyon yung kay Joel Islord
Oo. Oo. Ha? Hindi, sinampa na eh. Humihingi ng palugit hanggang 2026 sa 2026 ng January na makapag ng counter affidavit pa para ano. Isinampa na. Mahirap na hong buwagin yan. 3 eh. Etong si Revilla 96 million to eh. Yung kay Joel Islor, 100 milyon. 3. Mukhang mahirapan. Tsaka nga ito, si Revilla, ito ho yata yung involved doon sa PDAP scam na namatay sa kulungan, yung kanyang Richard Camby ba yun? Yung kanyang parang tauhan niya. Tapos may pinababalik sa kanyang 128 million, hindi naman niya ibinalik na pumasok sa kanyang bank account. Hindi yata binalik yun eh. At ngayon, yun nga, sinasabi niya na sa interview niya na Diyos na ang wala raw siyang kasalanan. Yung salitang walang kasalanan sa mga akusado, lang yan, 5-5 yan eh. Meron ba namang inakusahan na pagdating sa korte, inamin? Siyempre, guilty, not guilty. Parating sinasabi gano'n, not guilty. Bahala ni abogado kung paano. Patunayan na not guilty ka nga. Problema mo, ombudsman na nagsampa, mabigat. Ba mga friend? Yan ang buhay, no? Pucha, mahirap. Lalo si Joel Islord. Pag si Joel Islord ang nakakalawit, nako, kaganda ng chipay ni Joel Islord. Miss Bulacan ba yun? Ganda-ganda, batang-bata. Ha? Oo. Wala na. Oo. Ang mabigat dyan mga friend, yung wala kang gadget, Tapos, yung bang sudden change ng environment mo, na ikaw pinagsisilbihan ng mga maraming katulong, halos lahat utos mo, boss ka, talagang boss yan, ba? Tignan mo yung mga kayamanan yan, sabi nga nito, ang problema, yung mga testigo rito mga friend, kagaya nito si Alcantara, na nagtuturo dito kay Villanueva, na ganito, ganon, tinuro sila yun hong nagturo sa kanila, pinaniniwalaan yun. Bakit? Kaya nga ako nilagay sa witness protection program na yun eh. Yung Villanueva, saka yung si Bernardo, tsaka yung isa pa, 3 yata sila. Nilagay na ho sila sa witness protection program eh. Ibig sabihin, kaya sila nilagay dun, pinaniniwalaan yung sinasabi nila. Di ba? May dokumento yun, nakapanipaniwala. Kaya at saka yung bukod doon, aminado ho sila na sila involved sa pagnanakaw. Kaya ho, ang ginagawa nga, isinosoli na ho nila yung kanilang mga ninakaw. Kanya 181 na million ang naisoli ni isa. Yung isa naman, mga kotse, pagbabalik na mga ganyan-ganyan. Si lang ayaw eh. Si Diskaya, ayaw magsoli ni Diskaya kasi sabi ni Marco Bete bakit huwag ka magsasoli? Kaya gusto mangyari ni Marcoleta, walang sulian. Ganun ang gusto mangyari. Pinanood ko si Marcoleta, talagang inaano nyo. Naaway niya yung May mga lumalabas na ganito mga friend yan. Yan si Inday Sayad. Inop ko yung kanta kasi kahapon nakaka-copyright ako kaya ginabi yung pag-upload ko eh. Sabi rito, Bong Revilla kumanta. Ayon sa kanta ay si BP Sara umano ang utak sa anomalya sa flood control. Puta, mabigat dati alam. Ngayon lang sabi Ito si Sara ang utak sa flood control. Ito, tignan nyo yung galaw ni Marcoleta. Talagang pagtatanggol niya, ayaw niya. Marcoleta versus Padulyon tungkol sa restitution. Talagang pagtatanggol niya huwag mag-smoli. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition.
Paulit-ulit po namin sinasabi yun, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo there, pwede namin ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Sinisisi niya, si Ombudsman. Dahil sabi nga ni Ombudsman, di ba, hindi pwede yan, titistigo kayo, tapos hindi kayo magbabalik ng ninakaw nyo. Talaga bang hindi naman pwede. Pero si Marcoleta, okay sa kanya na gawing state witness itong mga Diskaya na wag na magbalik. Kulang lang sabihin ni Diskaya ni Marcoleta. Balik niyo yung mga nakumpiskan yung mga luxury car nito ha. Mali yun ha. Talagang galit na galit siya Kailangan isaulin ninyo yung ininakaw niyo. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law? Sila kaya nga kinuha na sila Alcantara dahil nagsoli na sila Bakit ayaw pagsuliin yung kliyente mo? Kliyente mo yan. Akusado yan senador ka, hindi ka naman tagapagtanggol dyan. Ano ba naman to si Marcoleta? Anong klase senador to? Merong memorandum na kung saan magpukomply sila doon. Doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano Is that the truth? Only those who Sinasabi niya, nagsipagbigay na ng kung ano-ano. Binigay na nga dahil yun nga kanilang nanakaw Kaya nga nalagay sila sa Witness Protection Program sa'yo, paano ayaw mo magbigay? been admitted into the program actually returned or made restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you. Sabi nating mga abogado, this Sabi nga ni Secretary Ol-Diabas, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha to? Tsaka itong Diskaya. Sila pa raw nanakawan thing cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. You cannot impose an agreement which is not required by the law, especially Talagang pinagtatanggol ni Marcoleta, yung mga magnanakaw, Pinagtatanggol niya, di ba? Grabe to si Marcoleta. Senador yan. Dapat ang yung bansa, ang proteksyonan mo, hindi yung mga involved sa pagnanakaw. Kaya galit na galit si Senator Ronald Llamas sekretary. Wala to. Anong klase senador to? will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, Tamo? Maliwanag na sinasabi. Handang magsoli nga Bakit ayaw? Talaga ito si Marcoleta, wala. para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Ikaw naman, maibalik yung konti. Huwag naman konti. Dapat maibalik talaga yung ninakaw, hindi yung konti. Si Padulyon, Di, sa susunod, yung mga magnanakaw, konti na lang ibabalik. Dapat ibalik nila lahat. At kung di pwedeng, kung nagbalik sila, libre na sila. Ba? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang.
ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagay. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Putang ina, kasalanan nila yan ha. Anong mahirap ang malalagay ang buhay nila sa alanganin buhay nila? Nagnakaw nga sila. Tanga-tanga naman eh. Ano ba abogado to, no? Kaya galit na galit si Secretary Ronald Llamas eh. Saan daw kumukuha ng kapal ng mukha to? Maliwanag, pinagtatanggol niya yung magnanakaw, di ba? Oo, ayaw niyang magsoli ng ninakaw. Yun eh. Di ba yung restitution, susoli mo, yung ninakaw mo, kagaya ng ginawa nila Hernandez, Alcantara, meron pa yata, susoli raw yata, 1 billion si Bernardo, Pero si Marcueta, ayaw. Labag sa loob niya. Dito. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano pang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Magkano raw sabi siguro, Your Honor, pag-usapan magkano ibabalik namin. Sabi niya, di ba? Magkano daw? Sabi ng abogado niya. Kaya parang tumapang si Diskaya rito eh. Tignan, may tagapagtanggol siya eh, di ba? Nakukuha ni Marcolecta yung itong Senado sa kalakasan ng boses niya, di ba? Tuloy. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami pang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakawan. Visit ka. Sosoli mo ngayon ninakaw. Tapos sabihin mo, kayo pa nanakawan. Tangay, saring gago to. Talagang dapat wag nang i-ano to. Wag niya nang pag-ano ito. Wag niya nang ilagay sa witness protection program to. Bakit? Di naman kailangan to eh. Dahil umamin na to na magnanakaw sila eh. Di ba? Di kulungin na yan. Tapos yung mga ari-arian yan, di ba? Nakapris naman na, di ba? Ba't kailangan pa itong pag-interesa na ilagay sa, hindi mo sigurado kung magsasabi ng katotohanan yan, di ba? Ayaw nga magbalik eh. Yung ibig sabihin ng ayaw magbalik, maliwanag na yun na hindi talaga ito, hindi tilong magsasabi ng totoo. Ayaw magbalik ng ninakaw eh. Sila pa raw nanakawan. Sabihin yung nakaw pa, siya pa magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Sabi niya kanina, it's in agreement with... Ibig sabihin, yung, ninakaw pa, tapos siya pa magbabalik sa ninakawan niya. Parang ganun, di ba? Nagnakaw, tapos siya pa magbabalik sa ninakawan niya. Parang ganun po. Hindi ko maintindihan. Magulo rin itong si kaya na to. between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala pa pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the witness protection program. Is that not correct? Hindi ko pa alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, kaya ng asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapoprocess if that was dangled? Ganun lang gusto nung mangyari nung Kung ayaw niya solid, hindi siya pwede sa witness protection program. Ano bang madaling usap? Talagang ganun naman dapat, di ba? Nagnakaw ka, tapos tuturo mo yung pero yung nanakaw mo, hindi mo babalik. Ano ka, hello? Okay, Marcolecta. Paano siya mapoprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PJ, Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Tingnan mo, bastos pa. Nagsasalita pa eh. May now allowed to speak. Tapos, hindi pa tapos magsalita, sumasagot na yung abogado ng Diskaya.
Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Oh, Mr. PG. Nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, hindi ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yun, di ba? Yung araw din, Anong alam mo na yun? Di naman daw niya alam na mapapalitan na siya. Alam mo na yun. Ano alam mo na yun? Bitin. ayun, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Oh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganun. Ay, cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganun na lang. And then the new Senate President, based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. Tama naman. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung mismong kayo ang nagbigay na ng kondisyon kasi. Kita mo? Nagsisinungaling si Mr. Diskaya. At pagtatanggol naman ang buga niya. Hindi siya nagsisinungaling. Kayo. Di mo. Talaga wala to. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. Oh, yun. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, o sige, wala mo na pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question kung sinong nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan. Kung hindi rin naman nila kayang suporta. Tataas pa boses na ito si Marcoleta. Nakakanto na siya, kinanto na siya ni Padulyon, ha? Pero hindi pa rin daw niya maintindihan, no? Ng ebidensya. At wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Oh. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution ha? Basta papuntahin mo sila mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po yes po, Your Honor. Oh, ayan, nagre-respond yung Diskaya, ha? Pero sisingit na naman ito si Marco Becta. Ano mo? yeah, Sige. Sige, proceed, sige. kasi tapos na yung time ni Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, bali... Kasi po, di pa po nagsalita po yung misis ko. Kaya Nasa, ganito, wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Nandito kayo, nag-usap kayo eh. O, May kayong dalawa naman siya. punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo, sinabi mo niya wala nang restitution. Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang restitute namin, tapos kakasuhan din po daw kami at hindi titiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP, yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito, ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman po nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Tama po, Mr. Chair. Tama. Oh, yun. Natakot daw sila baka siya makulong. Puta yan, natakot ka palang makukulong ka, gago ka pala eh. Eh, ba't nagnakaw kayo ng nagnakaw? Oh. Di ba? Grabe, no, mga boss. Si Marcoleta, no? Sobra. Talagang gara pala, no? Pinagtatanggol niya yung magnanakaw. Yun eh. Di ba? Nagsosoli. Dapat naman, gano'n naman talaga, di ba, magsoli? O kagaya yung mga sila Saldico. O pinipilis yung mga ari-arian para may ma-recover yung gobyerno, di ba? Pero si Marcoleta, ayaw niya. No? Ayaw niya. O, di ba? Klaseng senador to. Ay, baka uusok na naman yung comment section. Marami akong babasahin bukas. Mag-collab na po tayo, mga friend. Ha? Kalat ni Baya, shout out.
Ha? Sabi niya, oh, good evening Kasani, hagupitin mo ang tumbong ni Pulong. Tumbong ni Pulong na yan, ang may masmasan na ang retarded na yan Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Kalat niya ulit, oh. Bakit? Kung bakit hindi tumitigil ang mga retarded na mga yan ay dahil si His Excellency ay isang weak leader, has weak political resolve, slow decision making, natutulog sa madyungan at sa gusto natin at sa hindi ay may mababang IQ. Mabuti nagtayo na lang si Excellency Nanda Rakban at tumugtog sa Alibangbang dyan sa Cubao. Patay tayo dyan, kalat ni Kay. Nay, shout out. Di nga pumunta sa hamon sa kanya tapos lakas loob magbanta. Hope yung authorities natin matyagan ang kilos at masamang plano or pananakot lang itong Pulong. Xerox, may kapalit din yan kay Dutz, kaya may tinupad ipalibing ang Elder Marcos. Di natin alam kung anong pabor din ang hiningi ng karton na Dutz sa Marcos. Wais ang demonyong karton na yan. Totoo. Lisa Cruz, oh. Sinigurado nga talagang manalo siya sa 2028 kaya nag-around the world na siya dahil nilinlang niya ang mga OFWs. Lisa Cruz ulit, oh. Mali ang sagot ni Amy, nilangaw ka mo sa takilya, grabe, makapal muka. Galit si Lisa Cruz kay Amy. Michelle Edwin, Mike, shout out. Shirley Jaser, oh. Ay sus, ito naman si Pulong, nanakot na naman. Di gawin mo. Mga ugali talaga nyo, mahilig magbanta. Gusto mo yatang matulad sa ama mo. O, yun nga eh. Shirley Jaser ulit, oh. Yan palang accomplice ni Sarah Sayad. Ano ka, Rox? Maglibot sa buong mundo. Yun nga, oh, diba? Kapal ng mukha, no? Pero yun masabi ko, hindi kakapal ang mukha niya nang wala siyang inaasahang suporta pag siya ay tumakbo. No? Kalat niyo ulit, oh. Kutob, Kasani, malakas ang kutob ko, mananalo ang kilala natin sa 2028. Patay tayo dyan. So ngayon pa lang ay maghanda na tayong umibakwit palabas ng Pilipinas pag nangyari yan. Patay. Ngayon pa lang ay hirap tayo sa kahit pa paano ay normal na presidente, pero paano pa kaya kung ang namumuno ay sa atin ay isang baliw? Kaya humanda ka na, Kasani. Wala. Ted, shout out, Ted, Tama, Pulong. Pag namatay ang tatay mo sa kulungan, mag-terrorist ka na lang para madali ang buhay mo, bugok. Ang yabang mo, di ka na sumipot sa boxing ninyo ni Torre. Hindi si Pulong, si Baste ang hindi sumipot. Pagbabantaan mo yung buong Pilipinas, ulul. Ba? Bentore, shout out. Kung si Lenny ang nanalo, lalo silang minalas. Totoo. Tedo, si Garcia ang naglagay kay BBM at Sara sa pamamagitan ng voting machine. Yun nga yata. Alam nyo ng mga boss. Come to think of it, no? Siguro, kaya hindi si BBM ang kaya natalo si BBM. Kasi, kung naging vice president ni Digong, si BBM, mas lalong nagka-leche-leche. Sigurado na walang magagawa si BBM sa gusto ni Digong. Kung siya ang vice president, susunod lang siya na susunod sa utos nitong halimaw. Hindi niya pwedeng kontrahin, di ba? Si BP Lenny nga, kinukontra pa pero wala rin nagawa si BP Lenny, di ba?
Sumunod din siya, maski na puro kahayupan na ginawa. Ito, mamaya na natin pag-usapan yan tungkol sa impeachment. Bukas na. Oo. Nagtataka ako dyan sa totoo lang. Tia Deli, shoutout. Friend Shermin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shoutout sa inyo mga friend. Muli ay humahunot. Pumapalandra, Impong Basyang, Team Tia Deli po. Kumakaway at bumabati po ng mingiti. Sir Rox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, di nga. Mr. Pulonglong, Kulaoy, parang talagang ang tapang-tapang mo, sir, ano po? Pero parang ang balita ko, sir, Pulonglong, matagal ka na pong hinahamon ng aming si Mr. Matikas, tunay na tapang, walang kabog dibdib, ang nag-iisang sentry ng bayan. Di siya obraro, sentry, PML, bubalibag siya nun. Pero bakit parang ang takbo ng tulin kaya sir Kulaoy? Grabe ka namang manindak. Mr. Pusakal, parang grabing tapang mo talaga, no? Bakit? Leader nga, triad nga yan. Kasi meron kang Chengwa na ipagmamalaki o yung rebelding bundok, na-set up mo. Na-set up mo na rin pati mga Abu Sayyaf, kaya ganyang kalakas ang loob mo, sir. Ayan, hindi natin alam yan, Tia Deli, ha? Talagang sa ngalan nga pagiging makapangyarihan, gagawin nyo talaga ang lahat. Ano po? Nag-i-expect kayo na muling makaupo sa trono, tapos ganyang kaiitim ang mga kaluluwa at budhi ninyo. Huwag na toy, oy. Kung kayo rin lang, doon na kami sa lampasot. At least, kay Muning, may natatanaw at naaninag kahit katiting na pag-asa na may mababago ang sitwasyon. Sa inyo, naku, manong ang tigil-tigilan mo kami, ha? Diyan ka na lang sa teritoryo mo, diyan ka na lang magkalat at maghasik ng lagim. Mas maganda kung pati ikaw, sumama na rin sa tatay mo, na leche ka. Ito si Pulong kasi parang tanga Sinong gusto mong sintakin at takutin? Kami? Aba, Sir Kulaoy, maghunos dili ka. Kung ayaw mo ikaw, mahambalos ko sa uso ng yawa ka. Layas, chubi. Kinam, leche. Magsama-sama kayo ng angkan mo, mga sinta. Magsitalon kayong lahat sa West Philippine Sea, mga buwisit, mga leche. Ito, Tia Deli. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Elizabeth Iscario, good morning, Sir Rox. Dapat lang hulihin at ikulong yung mga Duterte na nagbabanta ng kaguluhan sa ating bansa. Tama, di ba? Umaksyon dapat ang kinaukulan dito, lalo na ito si BBM. Mag-ingat siya at baka ng mga DDS na ipapatay ang si BBM. Ano ba nang nangyayari dito sa ating bansa? Mahaba. Elizabeth Iscario ulit ito. Kamay na bakal na dapat gawin ni BBM dito. At ang pagkakamali niya, masisipa siya dyan sa Malacanang. At baka nga itong si Sara pa ang biglang maging presidente natin. Kawawang Pinoy. Sinampa na ng si BBM Impeachment, bukas pag-usapan natin yung impeachment na yan, no? Maganda ko topic natin bukas. Nakakapagtaka yung mga galawan ngayon. Talaga, puta na. 3JC Hope, shout out. Tawa-tawa. Sir Rox, pati mga pusa sa bubong na pagdidiskitahan mo pa, may feeling din ang mga yun, no? Ang iingay. Wala nga kaming daga, ang gulo-gulo naman. Kasi alam mo bakit maingay sila? Nagliligawan sila. May mga babae kaming pusa rito. Yung mga hayop na yan, mga ingay na yan, mga pusa ng kapitbahay, pupunta rito. Ganun. Nanliligaw. Puta. Naghaharana siguro mga animal. 3J Shop ulit sa Rox. Yung banta ni Polong, nagbubunyi pa ang mga DDS dyan. Di nila alam, apektado rin sila sakaling gawin ni Polong yan. Itong si Polong, sobrang kayabangan. Para bang wala nang katapusan ang kanilang power. Kahit hindi sila ang nakaupo sa pwesto. Kung makaasta, akala mo kanila ang Pilipinas. Totoo, it's just a matter of time ang kanilang kayabangan. Ang magpapabagsak sa kanila ay di na sila makakaang bangon. No? Makakaangon pag ang tadhana
ang nagparusa sa kanila. Totoo yan, friend. Ha? Yan ay isang kabang-abang pa. Pag namatay ito si Digong, imposible namang hindi siya mamatay doon. Baka lalo siyang mamatay. Bakit? Pigil ng pigil si Kupalman doon sa mabasahan siya ng sa trial Kung ano sinasabi ni Kupalman pag namatay na yan doon, di patay na. Si Bato, si Bato. Pag-usapan din natin si Bato, bukas. PJC pa rin, si Rox, hindi ka naniniwala na ang Diyos ang naglagay kay BBM dyan sa pwesto. Hindi lang si BBM, kundi ang mga nasa pwesto. Kasi nga, di naman nagbabasa ng Bible. Nasa Bible po yan. God placed them in their position to do the will of God. But these leaders disobey God. Itanong mo pa yan kay Pastor Jun Lagun. Nakakausap mo ba si Pastor? Hindi naman kita mapipilit maniwala kasi nga mahirap paniwalaan kasi yung masasamang leader like Gongdi, ibig mong sabihin si Lord ang naglagay sa kanya sa pwesto. Hindi si Lord. Yung isang Lord. May dahilan si Lord kung bakit ang isang katulad ni Gongdi ay naging presidente ng Pinas. Maybe para bigyan tayo ng leksyon kung paano ang isang masamang leader hindi natin dapat suportahan. Pero ang mga tao ayaw makinig kay Lord. Ayan, sila pa nga ang boboto ko kay Sara. Well, mahirap ipaliwanag sa'yo, Sir Rox, pero yan ang totoo. Sige na nga. TJC po, Sir Rox, yung nakabalot sa mukha ng Senado, nahihiya pang ipakita ang mukha sa public, pero nung nangungurakot, di nahihiya. Gago nga Si Marcolecta, sige pa rin ang pag-aabogado kay Dismaya. Yun na. Ang kapal ng face ni Carly. Sila pa daw ang parang ninanakawan. Mabuti na lang, hindi kayo naging qualified Witness Protection Program dahil sa sobrang kayabangan ninyo. Manang-mana kayo kay Marcolecta. TJ Shop ulit to. Yang si Amy, nakakasuka na ang babaeng yan. Naglabas ng minority leader result ng hearing ng Senado ayon sinopla si Senator Ping Lacson. Ang lakas ng loob mag-critic, hindi naman umaatin ng hearing. Oy, Amy, wala kang karapatang magsalita kahit katiting dahil wala kang alam. Ang alam mo lang, magngaw-ngaw para lang manggulo. Yan lang ang trabaho mo, ang manggulo tulad ni Barsaga at Lepeste. Nakatutok talaga si 3J Soap sa mga nangyayari dito sa Pinas para si Tia Deli rin. At lahat kayo, Oo. 3J Soap ito. Di mo ba napapansin, Sir Rox? Tahimik na tahimik si Bongo. Sabi nga ni Ka Enzo, smart itong si Bongo kasi di siya sumasabay sa mga issue kasi siya mismo may mga kaso at baka lalo pang napasama ang mga kaso niya pag umepal pa siya. Di ba? Panis na yan Reynaldo Gonzalez, shoutout. Ano bang mapayapa hindi nga mapayapa simula namuno ama pulong na si Digong. Pulong Diyos ka talaga. Eddie Luna, shoutout my friend. Hi, hello Karox. Magandang araw o gabi sa iyo dyan. Sila Duterte, gaya ni Paulo Duterte, matapang sila kasi marami silang nanakaw na pera ng gobyerno. Subukan mong katulad lang sila ng ordinaryong tao kung makakapormang ganyan. Mayabang lang sila pero duwag din mga kagaya ama nila. Totoo yan, Eddie Luna. John Dimango, my friend, shout out. Eman Escalona, anak. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out sa inyo mga bossing. Mission accomplished. Sana na kayo sa topic natin si Marco Becta. Kapal ng mukha ni Marco Becta. Talagang kakapal, Pinagtatangko niya magnanakaw na ayaw niyang magbalik. Ayaw niyang obligahin na ibalik yung mga ninakaw. Putang ina, Marco Becta to. Wala to. Bully siya, Pero hindi niya kinaya si Atty. Enzo Recto, Kala niya
Pinag-apologize niya. I will not apologize, sabi ka ni Atty. Enzo. Ano? Gago rin, no? Ang klase mga senador meron tayo, puta. Kaya ito nga, si Atty. Claire, tatakbo ka senador, wag na. Presidente ang takbuhin mo. O kaya Vice President. O, God moves in a very mysterious way. Di ba, mga boss? Magandang gabi po. God bless. Pilipinas. Bukas pag-usapan natin yung mga nagpapile na impeachment kay PBBM, no? Kasi, tataka ako eh. Ha? Ba't hindi ko walang nagpile ng impeachment?